Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah. At ngayon inshallah yung pangangaral na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng hayagan. Yung nakaraan na talakay natin yung kanyang pangangaral doon sa Safa na tinawag niya ang kanyang mga kababayan, lalong-lalo na yung malalapit niya ng mga kamag-anak. Walam yazil hadihi as-sawt yartaju dawayhi fi arja'i makkata hatta nazala qawluhu ta'ala fasda' bima tu'mar wa'aridanil musyrikin. So nagpatuloy siya doon sa pakikipag-usap sa kanyang mga kababayan, kahit yung mga kababayan niya na matitigas ang ulo, nagdadakwa siya doon. Hanggang sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hajj, verse 94, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fasda bima tu'mar, gawin mo ang iniutos sa iyo, wa'aridanil musyrikin, at layuan mo ang mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalayuan, ibig sabihin, lalayuan niya na hindi na niya kailangan pang makipagmatigasan. So kakausapin niya yung mainam na kausap, pero hindi, wala nang pakikipag-usap sa kanila, inshallah. So sapat na nagsikap siya na maiparating ang mensahe. So ganito rin yung yung doon sa aya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Wa mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Maganyaya ka tungo sa landas ng iyong Panginoon sa pamagitan ng hikmah. Sa yung hikmah na tinutukoy dito, hikmah sa kahulugan ng karunungan, wisdom, na mangungusap ka sa kanila sa matatalinong pananalita. Hindi yung bara-bara lang na da'wa. At hikmah, na ibig sabihin ng hikmah, maaari ding applicable dito ang kahulugan ng hikmah, ang paglalagay ng anumang bagay sa tamang kalalagyan nito. Yun ang hikmah. Ilalagay ang bagay sa tamang kalalagyan nito. Uunawain ng bagay sa tamang kalalagyan nito. Gagawin ng bagay sa tamang lugar at tamang panahon. Yun ang hikmah. Na bahagi ng hikmah na si Allah, inutusan na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na layuan na ang mga musyrikun, ang mga nagtatambal kay Allah. At dito ang musyrikun sa konteksto dito, yun talagang mga tumanggi na sa da'wa. Tumanggi sa da'wa, unang-una hindi nag-Muslim, at pangalawa kinalaban pa nila ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun ang hikmah o pinaka-wise, pinaka-marunong, pinaka-mainam na gawin sa panahon at pagkakataon na yun. Okay? At dapat itong malaman lalong-lalo na ng mga ngaral ng Islam na hindi kapuri-puri na yung mga ngaral ay makulit o mapilit. Kasi eto, may hikmah pa rin. Kahit si Nuh alayhis salam, kasi ginagawa nilang dalil o kaya kudwa, huwaran, si Nuh alayhis salam na nagda'wa sa kanyang nasyon ng 950 years. Kasi nasabi nila kailangan daw nilang mangulit kasi si Nuh alayhis salam hindi sumuko sa loob ng 950 years. Sinong nagsabi sa kanila na tuloy-tuloy na nagdada'wa si Nuh alayhis salam sa kanyang mga nasyon, sa kanyang mga kababayan, nang hindi siya nagpapahinga? O kaya sinong nagsabi sa kanila na siya ay makulit sa kanyang da'wa? Okay, so merong hikmah dapat sa da'wa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Na yung pangalawang nababanggit doon, wa mau'idatil hasana, yung mahusay na pangangaral, na mangangaral ka sa kanila ng mahusay na pamamaraan, hindi yung bara-bara nga rin. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maaari ka makipagtalo sa kanila, pero sa mainam na paraan. Sa mainam na
paraan. Hindi yung makikipagdebate ka para lang ipahiya yung kuffar o para lang pangibabawin ang sarili mo na bayani ka ng mga Muslim. Hindi nang layunin ng pakikipagtalo. Ang pakikipagtalo ay para mapangibabaw ang katotohanan. Ngayon, itong tatlo na ito, sinasabi ng mga scholar, maaari rin silang maunawaan bilang tatlong antas ng da'wa. Na sa pangkalahatan, magdada'wa ka ng may hikmah, at kung medyo matigas ang ulo ng kausap mo, so pwede kang mangaral sa kanya ng mahusay na pangangaral. Kung mas matigas pa yung ulo na ikipagtalo, pwede ka namang makipagtalo. Pero sa mahusay na paraan. Pero dito nga sinabi ni Allah, wa'arid anil musyrikin. Layuan mo na ang mga hindi mananampalataya. Kasi meron namang iba pang pwedeng da'wahan. Okay? So halimbawa niyan dito, merong mga tao na nakapagda'wa na tayo minsan, nakikita natin na hindi naman nila tinatanggap yung da'wa natin. Bakit pa natin ulit-ulitin yung da'wa? Bakit kailangan buwan-buwan nandun tayo? Samantalang maaring meron pang ibang tao na tatanggap sa ating da'wa, inshallah. So maari na, kumbaga na hindi na tayo magpo-focus sa kanila. Katulad ng inutos ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajhar bid-da'wati ila-islami fi majami'il musyrikina wa nawadihim. So hindi lang paulit-ulit, hindi na naging paulit-ulit yung da'wa niya sa Banu Hashim. Isang beses niya lang sila tinipon. At yung pangkalahatan ng Quraysh, isang beses lang din niya yung ginawa. At nagda'wa na siya sa iba't ibang mga grupo ng mga tao sa kanilang mga pagtitipon at kani-kanilang mga kumbaga tinatambayan. So dun siya nagpupunta. Yatlu alihim kitab Allah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binabasa niya sa kanila, nire-recite niya sa kanila ang aklat ni Allah. Ganun siya magda'wa. Okay, hindi Mateo, Lucas o ano paman. Hindi kapintasan sa sinumang daiya o mangangaral ng Islam na wala siyang alam na bersikulo sa Bible. Ang daiya na may kapintasan, yung hindi niya magawa yung da'wa, kumbaga, na kahit may isang aya man lang, may mga mangangaral ng Islam, may sinisingit nga ng aya, mali-mali pa. O tiba-tiba pang, yun ang kapintas-pintas na da'wa. Hindi yung porque wala kang sinambit na bersikulo ng Biblia, sasabihin ng tao, hindi ka na nagda'wa. Akala nila hindi ka nagda'wa kasi hindi ka nagsabi ng bersikulo ng Biblia. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangaral sa kuffar ng Quraysh, nangaral sa mga Arabo, pagano man, Kristiyano man o Hudyo, gamit ang Quran. Walang naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbanggit ng Mateo o Lucas o ano paman. Nung bago ako sa Islam, ito yung nakainis minsan ugali ng tao. Makita mo talagang mal-edukado. Hindi talaga natuto, hindi nag-aral at hindi sinasabuhay yung kaalaman. Bumalik kami ng Quiapo, kakagaling lang namin na nagda'wa. Sa eskwelahan kami nagda'wa. Pag uwi namin doon sa Islamic Center, kasi volunteer ako doon eh. So meron doon matanda, Maranaw. Pagdating namin doon, in-interview niya agad ako. Saan kayo galing? Anong ginawa? Nagda'wa kami. Anong sinabi mo sa mga tao? Ganito. Hindi, dapat ganito sinabi mo. Bad trip talaga ako noon eh. Bago lang ako sa Islam. Naisip mo, sasapakin ko. Kumbaga, mali yung pasok niya. Na minamali niya agad yung bagay na hindi naman talaga mali. Kasi ang gusto niya, siya yung masusunod. Ayoko yung ganung ugali eh. Pero nakapagpigil naman ako. Pero hindi ko talaga makakalimutan yung araw na yun. Kaya mula mga panahon na yun, itinanim ko talaga sa isip ko na nag-Muslim ako pero hindi ako papaapi kahit kanino. Lalo na yung mga ganito na nagmamarunong sa da'wa. So dapat daw pag magda'wa, banggitin daw yung 5 points. So siya naman may 5 points. Sino daw si Allah, sino si Muhammad, anong Quran, sino yung mga Muslim, mga ganung bagay.
mali raw yung da'wa ko, dapat yun muna. Mas marunong ka pa eh. Yung tao kausap ko, kaklase ko eh, dinadaawahan namin eh. Yun yung gusto nilang malaman eh. Di syempre sasagutin ko yung tanong nila. So may taong ganun eh, na dapat yung mangangaral ng Islam. Sa totoo lang, iba-iba naman yung ugali natin eh. Iba-iba yung ugali natin. Sa maring merong paraan ng da'wa, yung ibang da'ya hindi natin gusto. Pero posibleng hindi naman talaga mali. Yung sinasabi kong mga mali sa da'wa, yung mga pagpapasyahada, modus, malinaw na mali kasi yun eh, kasi may dalil na bawal yun. Pero kung halimbawa, iba-iba yung approach natin sa da'wa, walang problema. Dapat maging tayo, tolerant. May tolerance tayo sa iba't ibang paraan ng pananalita ng tao, iba't ibang approach nila sa da'wa. Hindi yung babrasuhin mo kagad na hindi ganyan magda'wa, gaganunin mo, hindi pwede. May kanya-kanya tayong personalidad, may kanya-kanya tayong kaalaman, may kanya-kanya tayong pag-assess doon sa sitwasyon, kung ano yung mas dapat na sabihin. Kasi tayo yung kaharap eh. Tapos siya, hindi naman siya kaharap doon, tapos sasabihin niya sa akin, ganun dapat yung sinabi ko. Hindi ganun. Hindi ganun. Yung mga ganung ugali, dapat kinakalimutan na ng mga Muslim yung ganung ugali na mga dominante. Ayaw ko talaga yung ganun, yung nagsisiga-sigaan sa harapan ko. Na siga ako nung hindi ako Muslim, tapos ngayon papapi ako sa'yo, sino ka? Hindi pwede. Kaya yung mga ganung bagay, dapat kinakalimutan hindi ginagaya pala, hindi ginagaya ng mga Muslim. So yung problema, yun nga, kung na yung nakagisnan ng mga mangangaral, yun na rin yung kinatandaan nila, hindi na sila nag-aral. Kaya nga itong pagtalakay natin sa sira, pagtalakay natin sa iba pang subject, talagang hinihimay natin kasi gusto nating ilagay sa konteksto kung paanong kumilos sina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba sa bawat pagkakataon na natatalakay natin. Ano yung mga damdamin nila, ano yung motibo nila. Kasi minsan ang Muslim may sariling idea kung paano ba dapat magpaka-Muslim. Na minsan, nagiging mahigpit na tayo, mas mahigpit pa tayo sa sahaba. At minsan, sobrang luwag naman ng Muslim kung ihahambing sa mga sahaba. So dapat kukunin natin sila bilang halimbawa. Inshallah. Hindi yung kung ano lang yung trip natin. Yun nga, ang tao, ang Muslim, dapat kikilos, magsasalita at maniniwala ng anumang bagay, sa anumang bagay, ayon sa dalil. Magmamahal siya, ayon sa dalil. Magagalit siya, ayon sa dalil. Okay? Kaya mahalaga yung pag-aaral talaga, inshallah. So ganun yung yung konteksto dito, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may pinahintulutan na ni Allah na wag na makipagmatigasan sa musyrikin. Layuan na niya. Tumanap na siya ng ibang makakausap. At siya nga sa kanyang mga kinakausap, nagdadaawa siya sa pamagitan ng aklat ni Allah. Nagdadaawa siya sa pamagitan ng aklat ni Allah. O ngayon, kakatwiran na naman ng mga sugapa sa Bible. Hindi naman nila alam yung hindi nila kilala yung aklat ni Allah. Hindi nila kinikilala na salita ni Allah. Marami silang katwiran eh. Pero ang totoo niyan, hindi nila kailangang paniwalaan agad na salita yan ni Allah. Kasi kapag narinig nila yan at na-appreciate nila yung hikmah, yung wisdom na naroon sa salita ni Allah, edi magugustuhan nila yung salita ni Allah at maaaring magmumuslim sila. Okay? Yun ang dahilan kung bakit effective pa rin ang pagdadakwa sa pamagitan ng Quran lang. Kahit Quran lang. Wala kang sasabihin na Mateo, Lucas, o ano paman. Effective pa rin. Actually, mas malapit nga yun sa sunnah. Mas malapit yun sa sunnah. Ngayon, kung magbabanggit ka ng tungkol sa nababanggit sa Biblia, pwede naman. Wala nga pagbabawal. Hindi pinagbabawal. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahadithu an bani Israila wala haraj." Mag-narrate kayo o magpahayag kayo tungkol sa mga aral ng angkan ng Israel at walang problema rito. Walang problema. Pero wala to kaddibu, wala to saddiku. Huwag ninyo itong pasisinungalingan at huwag ninyo naman itong patototohanan na ibig sabihin gagawin na ninyong batayan sa inyong relihiyon. Kumbaga lang siya, secondary evidence, di ba? O halimbawa sa atin, bawal yung baboy. O, pinaliwanag na natin, binanggit sa Quran, ganito.
Tapos, actually, sabi nga sa Biblia, ganito eh. O di pwede yun. Pero ang ginawa mo ng pangunahing batayan, Bible, tatanungin ka ng Christian, bakit sa inyo mga Muslim bawal yung baboy? Ikaw naman, Bible agad. Hindi tayo nagbabase ng ating relihiyon sa Biblia. Kaya mainam na masanay yung tao na Quran ang kanyang ipinangangaral unang-una. At syempre yung sunnah. At kung kinakailangan, hindi magbanggit siya tungkol sa Biblia, mula sa Biblia, walang problema. Pero wag niyo itong gagawing relihiyon niya. Wag niya itong gagawing relihiyon niya. So siya ay yun nga nagbabasa sa kanila ng aklat ni Allah. Yaqulu lahum ma qalathur rusul liaqwamihim. Sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sinabi ng mga sugo sa kanilang mga nasyon. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Isa ito doon sa mga aya na paulit-ulit na nababanggit sa Quran. Nababanggit ito doon sa Suratul A'raf. Sinasabi ng lahat ng mga sugo, o aking nasyon, sambahin ninyo si Allah, wala kayong ibang Diyos liban sa Kanya. Yun ang unang sinasabi nila sa kanila. Hindi yung sasabihin niya, tarantado kayo, sumasamba kayo sa plastic, sumasamba kayo sa rebulto, sumasamba kayo sa nilikha lamang ng tao. E di anong mararamdaman ng Kristiyano pag gano'n ang da'wa? Siniraan lang sila. Pero hindi naman sila nakaramdam o nakalasap sa iyo ng malasakit sa iyong da'wa. So yun dapat yung mararamdaman ng kuffar eh. Kapag nagdada'wa tayo, nagmamalasakit tayo sa kanila na may impyerno sila kapag hindi sila nag-Muslim. Hindi yung para patunayan na matalino ka. Kaya ka nag-Muslim, matalino ka. O marunong ka, kaya ka nag-Muslim. Sila bobo, kaya hindi nagmu-Muslim. Hindi ganun. So dapat maramdaman ng Muslim, maramdaman ng hindi Muslim mula sa Muslim ang malasakit, insyaallah. Kaya nga, sa pagtalaki natin palagi sa alwala wal bara, lagi nating nabibigyang diin, oo, namumuhi tayo sa kuffar, namumuhi tayo sa kanilang kawalan ng pananampalataya, pero kung da'wa, magpakita tayo sa kanila ng malasakit, insyaallah. Kung jihad, magpakita tayo ng lupit sa kanila. Kung ano yung marapat. Hindi yung yung one-sided lang, kumbaga ang policy natin tulad ng mga terorista, gusto nila patayin lahat. Paano yung tao gusto pala mag-Muslim, papatayin mo pa rin. Tapos yung iba naman na sobrahan ng pagiging maluwag. Sa yung mensahe ng lahat ng mga sugo at nauunan nilang binabanggit actually, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. O aking nasyon, sambahin ninyo si Allah, wala kayong Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wabudi ya'budullaha at sinimulan niya na sambahin si Allah sa harap ng kanilang mga paningin. So sa mga panahon na ito, ginawa na rin hayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pagsamba. So dito na natin makikita na ang da'wa ay hindi lang sa pamagitan ng pananalita. Ang da'wa ay mangyayari din siyempre sa ating mga kilos. Kung paano tayo nakikitungo sa ating kapwa. At siyempre kung paano natin isinasabuhay ang ating relihiyon, lalong-lalo na ang mga gawaing pagsamba. So ilang mga tao na ba ang namamangha sa mga Muslim kapag nakikita nila yung mga Muslim na nagdarasal, kung gaano ito kataimtim. Nangyayari yan sa makabagong panahon. At syempre nangyayari yan nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakikita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagruruko, nagsusudyud, nagbabasa ng Quran. Nagugustuhan talaga ng mga tao ang pagsamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang siya. Naiulat minsan si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, hindi lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinagbawalan ng Quraysh, kumbaga sukdulang pagbawalan ng Quraysh na magsala sa Kaaba, pati si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sa pinagbawalan siya ng Quraysh, kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na yun, protektado pa siya ni Abu Talib. Pero si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, maliit lang yung angkan nila, yung Banu Taym. So kinakaya-kaya lang siya. Mayaman siya, oo. Pero hindi naman siya katulad ng mga gangster na mayayaman noon, sina Abu Jahal, hindi.
Pinagbawalan siya at nagsimula na siya magsala na lang doon sa bakuran ng bahay niya. At hanggang doon, nakikita ng Quraysh na yung mga tao, pupunta pa rin kay Abu Bakar, pinapanood nila kung paano magsala si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hanggang sa pinagalitan na naman siya ng Quraysh at tinangka na ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na lumayas ng Makkah. Lumabas ng Makkah. Nagpaalam siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago pa ito yung hijra patungong Habasya. So palabas na siya ng Makkah at nasalubong niya yung isang lalaki na nagngangalang si Ibn Dugunna at tinanong niya si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saan ka pupunta? Kasi nagtataka siya, bakit palabas ng Makkah si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na walang dalang paninda? Kasi negosyante si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, palabas siya ng Makkah, wala siyang paninda. So may kakaiba. May kakaiba. So tinanong niya, anong nangyari? Bakit ganyan ka saan pupunta? So sinabi niya, maglalakbay daw siya upang sambahin si Allah. Maglalakbay siya upang sambahin si Allah. So naunawaan niya ni Ibn Dugunna na siya ay, kumbaga, pinagtulungan ng Quraysh. Pero nga, tinulungan siya ni Ibn Dugunna na kumbaga na kinumbinsi muna siya siyempre at tinulungan siya na bumalik sa Makkah at naging kabilang si Ibn Dugunna sa mga taga-suporta niya na hindi Muslim. Hindi Muslim yun si Ibn Dugunna. Pero meron ako naalala dun sa tagpo na yun. Nabanggit yun ni Sheikh Uthman al-Khamis minsan dun sa kanyang lecture. Nung naroon si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu palabas ng Makkah, nung nasalubong siya ni Ibn Dugunna, sabi niya kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin niya, tunay na hindi ka ipapahiya ni Allah. Tumutulong ka sa mahirap, nagdurugtong ka sa pagkakamag-anakan. Naalala niyo kung saan yun na unang narinig yun? Yun din ang sinabi ni Khadija radhiyallahu anha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So posible na nasabi ni Ibn Dugunna unang-una dahil pareho ng ugali si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. O kaya, pangalawa, yung mga ganong katangian ay mga katangian na kapuri-puri na kapag merong pinupuri yung mga tao, sa Makkah yun ang sinasabi nila. Ikaw ay tumutulong sa may hirap, nagdurugtong ng pagkakamag-anakan, mag-ilaw sa bisita. So lahat yun yung binabanggit nila. So either way, makikita natin na yung da'wa sa pamagitan ng pagkilos ay totoo. Epektibo. Merong epekto sa mga tao, inshallah. At nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana yusalli bi fana'il ka'bati naharan jiharan wa ala ru'usil ashhad. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagsasala sa Kaaba, doon siya madalas pumapesto sa paligid nga ng Kaaba, kung saan merong nagtatawaf. Kung saan merong nagtatawaf at nakikita siya ng iba, syempre hindi naman para magpakitang tao. Pero ibig sabihin, hindi niya kinahiya na sambahin si Allah sa ganoong paraan sa lugar na yun. At lugar naman talaga yun ng pagsamba. Okay? At ginagawa niya ito habang sila ay nanonood. Pero syempre, lilinawin natin, iba yung sitwasyon doon sa, halimbawa, may mga kumakalat na video minsan, may Muslim magsasala sa gitna ng kalsada, tapos pag sinita ng security guard, magagalit. Hindi ganun. Ang kalsada may karapatan, ang Muslim may karapatan. At ang karapatan nga nino man ay nagwawakas kung saan nagsisimula ang karapatan ng iba. May karapatan tayo magsala, may karapatan din yung kalsada, may karapatan din yung dumadaan doon. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng nandun. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naroon siya sa Kaaba dahil yun ay lugar ng pagsamba. Pero yung kalsada, walang ganun. Hindi yun dapat ginagawa ng Muslim. At mapanganib pa nga dahil yun nga, maaring masasadlak pa siya sa pagpapakitang tao. So dapat yung mga dalil inuunawa sa tamang pag-unawa nito. Inuunawa sa tamang pag-unawa nito. Tulad dito, so si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsasala sa Kaaba na nakikita siya ng mga tao, kahit kufar yung mga yon, walang problema. Pero magsasala ka sa kalsada para makita ka ng mga tao, sasabihin mo da'wah, tapos maaabala sila, matatraffic sila, o hindi sila makapaglakad ng maayos dahil nakahambalang ka doon. Hindi yun pwede. Pero kung magsasala ka na makikita ka ng iba, wala namang problema. Basta hindi ka maaabala at hindi mo rin sila maabala, inshallah. Yun ang
matatagpuan natin sa mga dalil tungkol sa sala sa pampublikong lugar. Yun lang. So karoon dito, wakad nalat da'watuhu mazidan minal kubul. At dahil dito sa magandang pinapakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so marami ang tumanggap talaga sa kanyang da'wa. So maraming mga ulat ang naunang mga nag-Muslim, depende sa panahon kasi, pero doon sa napag-aralan natin, nasa mga 130, doon sa ano pa lang, yung unang 3 taon, kumbaga, nang nagsimula siya magda'wa, mga nasa 30, pero sa mga unang taon, may mga pagtataya na 84, nasa 80 agad ang mga nag-Muslim doon sa Makkah. So ganun ka mabiyaya yung da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lahat ng 80 na yun ay matutuwid ng mga sahaba. Hindi yung wala lang, nagsyahada lang tapos wala na. Makikita mo, nandun na sa prosesyon ng piyesta ng San Gabriel. O kaya makikita mo doon sa beer house o kung ano-anong pinagagawa. So naging mainam ang pagtanggap ng mga tao at marami nga ang tumanggap sa kanya. Wadakalan nasu fi dinillahi wahidan ba'da wahid. At pumasok ang mga tao sa relihiyon ni Allah isa-isa. Wahasala bainahum wa baina man lam yuslim min ahli baitihim tabagud wa tabaud wa inadun wa shma'azat Quraysh min kulli dalik. So nagmuslim daw yung mga tao pa isa-isa, at itong mga tao na ito na nagmuslim, mga naunang nagmuslim, nagkaroon agad sa pagitan nila at pagitan ng mga kamag-anak nila na hindi nagmuslim ng tabagud, kumbaga pagkapuot o pagkamuhi, tabaud paglayo, wa inad, kumbaga pagtanggi sa isa't isa. So, ibig sabihin, sa umpisa pa lang ng Islam, meron ng alwala wal bara. Meron ng alwala wal bara. At nauunawaan nila na merong hangganan ang pakikitungo ng mga Muslim sa hindi Muslim. Okay? Pero syempre, yun nga, ito ay iunawain natin sa tamang konteksto. Kasi merong ganito, may kumbaga paglayo o kawalang kinalaman sa mga hindi Muslim. Pero nakikita rin natin kung paano pinakutunguhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Talib. So, kukunin natin pareho yun. Iko-consider natin pareho. Hindi katulad ng mga terorista, ang gusto lang nila, pati nanay, tatay mo, papatayin mo kapag ayaw nilang pumayag na mag-jihad ka. Katulad nga nung nabanggit ko nung nakaraan, yung Kambal, na nung 2015, pinatay nila yung nanay at tatay nila dahil ayaw silang payagan na pumunta sa Iraq. At 2021 o 2022, finally napatawan na sila ng parusang kamatayan. Kasi nung pinatay nila yung magulang nila, parang 14 pa lang sila. Tapos lumipas na yung panahon, umabot na sila ng 21 years old, doon na sila pinatawan ng parusang kamatayan, pinugutan sila ng ulo ng Estado. So kahit walang nagdedemanda, kumbaga, ang Estado ang nagpataw ng, ibig sabihin, kahit pa umatras ang pamilya, kasi yung pamilya talagang magdedemanda, di ba? At sila ang magdedesisyon, tatanggap ba sila ng diya, blood money, o papatawan ng parusang kamatayan yung nakapatay. Pero dito, ang terorismo kasi katulad ng hiraba, highway robbery, at yung pang-hold up, yung pagiging bandido, kidnap for ransom, ang mga ito ay hindi lamang krimen laban sa individual, ito ay krimen laban sa Estado. So ang Estado ay pwedeng magkaso at siyempre magkakaroon ng hearing at pwede silang mapatawan ng kamatayan. At yun nga yung nangyari sa kanila. Pinatawan sila ng kamatayan ng Estado. So ito yung problema sa yung kumbaga, kapag yung tao hindi niya inuunawa ng tama yung alwala wal bara, lalong-lalo na. So merong dalil na ang mga sahaba ay namuhi sa kuffar, pero meron ding dalil na ang mga sahaba ay nagmalasakit sa kuffar. Halimbawa na lang yan, di ba? Yung bago yung Fathu Makkah, si Ibn Balta'a, nandun ninyo sa Omar series, kung naalala nyo, yung nagpadala ng sulat sa Makkah, sinulatan niya yung mga kamag-anak niya at sabi niya, parating na yung mga Muslim. At nung tinanong siya, na-intercept nila yung sulat, yung babae na inutusan niya na magdala ng sulat, na-intercept nila, nakuha nila yung sulat. Siyempre, dumating yung wahi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na-intercept nila.
At tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Balta'a, bakit mo nagawa yan? At sinabi ni Ibn Balta'a na natatakot daw siya para sa mga kamag-anak niya na naroon na walang magpoprotekta sa kanila kapag dumating na ang mga Muslim. So doon sa mga kamag-anak niya na yun, maaring ang ilan doon ay Muslim na at maaring ang ilan doon ay hindi pa Muslim. Pero pareho lang, nagmalasakit pa rin siya doon sa kanyang mga kamag-anak doon. Kung terorista yun, papatayin niya yun kahit yung kamag-anak niyang Muslim na nando, sasabihin niya, ba't hindi kayo naghijra? Ba't hindi kayo pumunta dito sa Syria, sa Iraq, hindi kayo nag-ISIS? Yun ang ikakatwiran nila. So, dapat titingnan natin ang ating relihiyon sa kabuuan, inshallah. Na hindi tayo naluloko lang ng kung sino-sinong nagmamarunong sa relihiyon na ito. Actually, nabiktima rin ako nito eh. Kumbaga, nung bago ako sa Islam, ganyan din, utak pulbor din ako nun eh. Kumbaga, nabibrainwash din ako, kuha din ako ng mga ganong nakikisimpatya rin ako sa kanila. Lalo na yung napanood ko yung mga video tungkol sa sa East Timor, sa Burma. Ang gustong-gusto ko dalang pumatay ng kuffar nun eh. Pero hindi eh. May tamang paraan, inshallah. Hindi lahat ng kuffar kumbaga ay kumakalaban sa mga Muslim o karapat-dapat sa pagmamalupit ng Muslim. Merong jihad, pero meron ding da'wah. Okay, so sa jihad, pakikitaan natin sila ng lupit. Pero sa da'wah, pakikitaan natin sila ng malasakit. Hindi pwedeng isa lang yung papakita natin sa kanila. Dapat naayon pa rin sa hikmah, inshallah. So sa ganitong nangyari, na may namumuo ng tensyon sa iba't ibang mga pamilya na meron ditong mga Muslim at hindi Muslim. Halimbawa nga, di ba, si Suhail bin Amr, yung dalawa niyang anak, nag-Muslim, si Abdullah at si Abu Jandal, di ba sa Omar series yung kinadena. Maraming ganitong mga kaso. Kapatid ni Abu Jahal, mga kapatid niya nag-Muslim. Si Ayyash, isang kapatid niya sa nanay, nag-Muslim. So talaga, kumbaga napansin ng Quraysh ang bagay na ito. At napansin ng Quraysh nga ang bagay na ito, wasa'ahum ma kanu yubsirun. At naging masama na nga ang pagtingin ng Quraysh sa mga bagay-bagay na ito na nangyayari. Kumbaga minasama nila ang pagmumuslim ng mga tao at minasama nila ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sukdulang, yun nga, tingnan natin nga, sa konteksto nito, ang mga nagmumuslim, tinatawag nilang di ba sa atin kumbaga pag tumalikod sa Islam, nagmumurtad. Ang katumbas sa kanila ng pagmumurtad, kumbaga pag alis sa relihiyon ng Quraysh, ang tawag nila Saba'a. Ang Saba'a, ibig sabihin nito, naniwala sa relihiyon ng mga Sabyano. Ibig sabihin, tinalikuran mo si Hubal para sumamba sa mga bituin. So ganun. So ibig sabihin, minamasama talaga nila kapag nagmumuslim yung tao. Kaya si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, nung nagmuslim siya, di ba pinakalat niya doon sa pinakachismoso sa Quraysh kung na nagmuslim nga siya, yun ang sinigaw niya. Saba'a Omar. Si Omar ay naging Sabyano, tumalikod na siya sa relihiyon ng Quraysh. So ganun kasama. Tapos syempre, patunay din dito kung ano-ano yung binintang nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pinagbintangan niya siya na mangkukulam, o salamangkero, sinapian ng masamang espiritu, baliw, kung ano-ano pa. Lahat yun binintang nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, naging masama rin yung kanilang pagtrato sa mga sahaba. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, di ba naulat na, sinasaktan niya yung kanyang alipin na nabalitaan niya na nagmuslim. Kabilang siya doon sa mga nananakit sa mga nagmumuslim. Tapos may eksena doon sa Omar series, si Abdullah bin Mas'ud na pinagtulungan ng Quraysh habang nire-recite niya yung Suratul Rahman. So maraming ganong mga
tagpo na nangyari. Pero alhamdulillah, nagtiis ang mga Muslim. Walang jihad sa Makkah. Kumbaga ang jihad ay isinabatas na lamang ni Allah matapos na matupad ang ilang mga kondisyon. Ano ba yung pagkakaroon muna ng estado ng mga Muslim? Kasi ang jihad ay, kumbaga, gawain ito ng estado. Hindi ito gawain ng individual. Hindi ito gawain ng isang grupo lang. Bansang Muslim ang nagdedeklara ng jihad at naghahanda ng mga sundalo para mag-jihad. Hindi ito katulad ng kumbaga, operation lang ng mga kidnapper, ng mga holdupper. Hindi ito ganun kasimple lang. So dito makita natin yung naging initial na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba at yung naging pagtanggap nga sa kanila ng Quraysh. So susunod inshallah tutuloy natin to dun sa pagtalakay na sa naging mga tugon na ng Quraysh laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga nag-Muslim. Kaya maganda mapanood niyo yung Omar series kasi yun nga, although syempre sinasabi naman natin na hindi ito 100% accurate kasi may dramatization na doon ng mga bagay-bagay. Pero marami sa mga nababanggit sa sira, naroon. Kaysa man nanonood kayo ng horror o kung ano-ano, yun na yung panoorin nyo. May tatatak pa sa puso at isip ninyo kahit papaano. Inshallah. So tutuloy natin ito siya next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.